Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning po church. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. At welcome na naman sa paborito nyo pong programang Impormasyong Pangkalusugan. Our very own health program ng CBBC CSI. Kaya salamat po sa Panginoon. Muli tayo po'y nagsama-sama upang matuto ng karagdagang impormasyon, lalong-lalo na sa ating kalusugan. Shoutout po muna sa lahat po naman nagsusubaybay, sa ating mahal na pastor. Good morning po, Pastor Hill. And also sa mga aking area, ayan, Central East Family. And also sa aking pinakamamahal na asawa, Ma'am Christy. Good morning. At kay Simeon, kay Chloe, at kay Cassidy. Ayan, good morning. Good morning po sa inyo pong lahat. Alright, hindi ko napapatagalin pa at iwi-welcome ko na po ang aking pinakamagandang host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Hello po, ma'am. Hello, Sir Conrad. At masayang umaga at maaraw, mainit ng umaga sa inyo lahat. Yes, mainit na umaga talaga na naman. Oo nga. Parang ayoko na lumabas. Kapraso lang yung lalakarin ko. Akala mo, naglakad na ako ng ano. Pagkalayo-layo. Parang Oo. yung from chapel do sa Ramos hanggang do sa... Anyway, maraming salamat at nandito na tayo sa ating Weekender Oh Show. yes, Weekender Show. At, Kaya enjoy. Let's all enjoy the program. Anyway, kaya starter yan o ender. Masaya pa rin. Masaya. Yun. Oh. Dahil Yan naman ang bakit? IP eh. Kasama namin kayong lahat Yun. na sumusubaybay. Totoo yan. Maraming salamat at talagang samahan nyo kami hanggang sa dulo. Alright. Shoutout rin sa mga kasamahan ko po nandito, mga live audience natin dito. Ayan, sila Sir Romir Rodriguez. Ayan, and also si Sir John Kilayco. Ayan, sila Benice Estolonio. Good morning sa inyo. Kay Jiro Florendo. Ayan, shoutout sa iyo. Florendo ba apelyido niya? Mukha lang hindi, ma'am. Kasi ang alam ko mga Florendo, mga ano. Tikasin. Ayan. Shoutout din sa lahat ng kitchen staff na nandyan, kung sino man po mga nandyan. Hello po sa inyo pong lahat. At let's all enjoy the program. And also sa mga lahat na nagsusubaybay dyan, no, sila kay Ma'am Helen Capundan. Good morning. Ma'am Vivian Tandoy, all the way from Antique. Ayan, good morning po sa inyo. At kay Ma'am Rosalinda Calara, masayang umaga po sa inyo, ma'am. And also sa sino pa yung mga nandyan? Ma'am Belia Quinones, Linda Quinones. Ayan, Sir Richard Bergancia habang nagtatrabaho dyan sa ating sa ating mga Baptist builders. Hello po sa inyo. Galingan mo yung pagpintura dyan, Sir Richard. Alright? And also, ayan, shout out daw. Good morning, Ma'am Julie Burst. Matindi, boy na boy pa rin yung Julie Burst mo, ma'am, no? Nag-iisa na lang. Nag-iisa na lang. Oh. Oo, ayan. At kay Ma'am Marivin Ebaruang. Ayan, hello po. Ayan. Yan ba yung sa ano? Yan. At also kay Ma'am Christy, good morning po Good sa morning. inyo. Alright? At enjoy the program po tayo. I-share nyo po yung link po nito para at least ay marami po tayong matutunan ngayong umaga pong ito, no? Mukhang hindi ako pinasaya ng aking anak. Oo, wala pa siya eh. Bakit gano'n na naman, Sir BJ? Ayan, kay Ma'am Margaret Jane. Ayan, morning everyone. Ayan, morning din po. Magandang umaga. Kay Sir Vince Aldrin Yu. Yan, a.k.a. Bobby. Sino ba yung Margaret na yan? Oo, hindi ko rin po gano'n. Anong area po kayo? Yan, anong area po kayo, Ma'am Margaret Jane? At shoutout kay Ma'am Leila Arevalo. Uy, nanonood po sila, ma'am, ang Hairmate Salon. Ayan, salamat po sa Panginoon at nakasama po natin ang CEO ng Hairmate Salon. Ayan, kung gusto niyo po magpaayos ng buhok at magpaganda Food ng spa. mayroon na pala silang ganyan, no? Food spa. Ayan. Facial. Wow, oo, grabe, no? Lahat na pinasok na nila Ma'am Leila. Kaya ang pwedeng kagandahan nito, ma'am, ay pwede sa bahay. Oh. Yan, oo, pwedeng home service. Ayan. Central East. Margaret Jane, Central East, hello po. Ayan. Shout out to all Baptist builders. Ayan.
And also sa class, Nasaan ka na naman? Ba't hindi mo kilala yung Margaret? mga bago kasi yan, ma'am. Mga bago. Oo. Dapat Hello nga po. yun ang kilala mo eh. Baka kasi bago dito sa ano nila. Ayan. Okay. Hello po, class contenders. Ayan, shout out. Mula ng mga naglalagay ng mga class nila. Oo. Hello. Yan, keep on watching. Ayan, good morning po, Sir Ramon Escala. Ay, di pala, sinashoutout niya lang pala itong mga to. Ayan, hello po sa inyo pong lahat. Ayan. Sir Noel Gumabay, shoutout sa iyo. Isa sa mga... Ayan. Nasaan? Sir Noel Gumabay. Ayan. Si Sir Noel Gumabay nandyan. Kala nagsha-shoutout. Hindi. Ayan. Si Ma'am Fatima Capricho. Kailangan bilisan na natin. Nandiyan na si Sir Noel. Oo. Kaya mo siya maghintay ng alauna. Handang-handa na yan si Sir Noel Gumabay. Oo. Hello po. Shoutout kay Ma'am Fatima Capricho. Okay na daw, Sir John. Ayan. Sino naman yan si Fatima? Sa area po siguro nila yan. Sa, ano ba yan? Manila West. Si Fatima. Manila West. Napaghahalo ko na yung Pasay West sa Manila West. Alright. Sige. So, ayun, Ma'am Beth Berzuela, good morning po sa inyo po. Sa iyo yan. Opo, yes. Mga Ayan. Venezuela. Hello, ayan. Sabi po dito, Ma'am Fatima, hello. Mukhang Hello hindi ko daw. pa nabati ang Central South. Central South family. Parang walang lumabas ngayon. Oo. Medyo nagloloko ba yung internet natin, mga kapatid? May na, sabi ko na eh. Okay. Yun, nawawala-wala rin kasi sa akin, sa aking ano dito. Alright, pag-pray nyo po yung aming internet connection, mga kapatid, kasi medyo po kami, nawawala-wala po kami. Ayan. Alright, sige. May mga gusto ka pang batiin, Doc Julie? Magtuloy-tuloy na tayo. Tuloy-tuloy na tayo. Wala naman nakaano dyan ng mga i-advertise natin, Wala diba? Oo. Isa lang, Hairmate Salon lang. Hairmate. Si Mami, Hilda Hunsay. Oo, ang daughters... Mother and daughter. Mother and daughter pala. Ayan, oo. Ma'am Odessa Aquino. Ayan, good morning, Ma'am Julie and Sir Conrad. Ayan. Nakita ko pala si ako si Genesis. Si Ma'am Genesis. Si Ma'am Genesis. Okay. Patay. Yung si Fatima, Katoliko po ba? Hindi po kami Catholic, ma'am eh. Opo, Baptist po kami. Kaninong member nga yan? Kayo, Sir John po. Sir John hindi nalalaman Baptist ka? Hello po. Ano po kami? Baptist po yun. Napasukan po ninyong bago-bago pa lang siguro to, ma'am. Hello po. Hello po, Ma'am Fatima. Ayan. Welcome po dito po sa aming programa. Itong programa pong ito ay pangkalusugan po. At pero ito pong church po natin ay Baptist Church po tayo. Alright? Sige po. Ayan, maayong aga po sa tanan, sabi ni Ma'am Helen Kapundan. Ayan. From Rojas. Rojas pa yan, ma'am? Grabe. Diba? Tapos si Ma'am Odessa from San Carlos. Tapos si Ma'am Bibian from pa yan? Antique. Oo, Antique. Yung mga manonood natin, no? Mga malalayong lugar na talaga, no? Si Vince from Baka nagsawa na Nepal. yung mga taga-Tagig. Ayan. Naku, nandito na naman yung kaibigan ko, ma'am. Oo. Nanonood na naman siya. Mukhang napaaga yata yung gising ng kaibigan ko, ma'am. Mukhang sasaya ang mukhang alam ko na naman kung saan naman patutungo itong programa ko na to. Ginoong Conrado. Binibining Julieta. Diyos ko. Ayan, oo. Ayan. Tapos, Ma'am Genevieve Gaa. Ayan. Hello po. From Ramos naman to, ma'am. Akalain mo, di ba? Si Ma'am Gia Sefil, good morning po. Ayan. Si Jan lang po ang katoliko. si Jan po, hindi po katoliko yan. Matalikong kaibigan, hindi po katoliko yan. Iglesia. Iglesia yan. So, reminder lang, no? Pag nagsishare kayo, unahin niyo muna na kayo ay Baptist. Para makita kagad yung pagkakaiba. Ayan. Shoutout sa mista ko. 3 na yung mista ko nandito. Sino isa? Oo. Si Sir Jai. Mista ko yan, matalik kong kaibigan. Class minister ba yan? Oo. Hindi mo lang halata. Graduate pala yan.
Ayan, Ma'am Maylin Cosare. Shout out sa Rollins Marketplace. Oo. Yan. Oo, kung gusto niyo pong umorder ng napakasustansyang gulay, prutas at iba pa, ay order lang kayo dyan. Ayan. Ay, paniki pala sila. Paniki. Sila, Ma'am Genevieve. Paniki. Paniki Tarlac. Ano ba sabi mo? Ramos, sabi ko kanina Ramos. Paniki po yan sila, Ma'am Genevieve Gaa. Ayan. Shout out sa yung anak, ano. Si Piety Faith. Piety. Ano, Faith. hindi ko pa nga na, ano yun, hindi ko na-search yung piety. Search mo nga yung piety. What's the meaning of piety in the Bible? Ayan. Parang purity or ano Oo. magandang ano yan. Piety, basta yan na, piety. Oo, ayan. Nag-sign up the cross po si Ma'am, bago nag-devotion, nag-sign up the cross. Ano ba to? Yun ang effect nung yung testimony mo. Nakikita ng mga kasi kaya akala tuloy nung ano. Nakikita ng mga nasisharean na nagsasign of the cross. Kaya matik na yun, no? Diyos ko, ano ba yan? Ma'am Ami Shena, hello, good morning. Good morning po sa inyo. Ayan, welcome po sa ating programa. Keep tuning in and let's all enjoy the program. Ayan, parang bangungot ang dating ko sa iyo, matalik na Ayan, Ma'am Via Duliao. Ayan, hello po. Happy watching, Ma'am Via Duliao. Enjoy watching, Mama. Shout out po sa inyo. Alright, sige. Teka, naalala ko yung Via Mare. Si Bia? Mare. Bia Mare. Kainan niyo. Oh, ganda pala ng meaning mo, no? Mabait yan. Ano pala? Honor and respect to parents. Yan ang ibig sabihin ng piety. Yan. Marami pa yan eh. Ano kayang palayaw niyan pag laki, no? Piety. Piety. Pai-pai. Pai-pai. Tanungin mo na ngayon, kasi siyempre malaki na yan, meron ng nickname yan. Okay, sige mga kapatid, tuloy-tuloy na po tayo. Ayan, tama po si John, sure 100%. Ayan, oo. Sabi po dito ni Ma'am Fatima Capricho, kala ko Catholic. Sino? Sabi niya daw, ma'am, kala daw niya Catholic daw tayo. Kaya nga, kasi nga. Paalala, reminder to all soul winners. Introduce muna niyo yung sarili niyo na kayo ay Baptist. Yan. Oo, kailangan nyo. Yun ang importante. Bago, maiba, kasi bibigyan nyo sila ng bagong, pananaw. Opo. Good testimony. Diba? Alright. Yan, sige. Matalik kong kaibigan, tune in ka lang dyan. Kung ano pinagtatype mo dyan. Si Pai daw. Okay, sige, tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid. At salamat po sa Panginoon. Parang dalawang chicken yan. Chicken pie. Ayan, good morning. At again, ay tuloy-tuloy na po tayo. Bagamat ay si Ma'am Ses po ngayon ay hindi po natin makakasama. Ayan. Bakit? Meron po siyang lalakarin. Meron po siyang mga ibang agenda pa po na gagawin ngayon na emergency. Kaya pag-pray po natin ang si Ma'am Ses ngayong araw po na ito. And also, syempre, nandito naman po tayo para ibigay ang nararapat na discussion para po sa inyo. Nakita niyo po diyan sa ating screen ang ating i-discuss ngayong umagang ito ay mga kapamaraanan para mapaganda po natin yung ating bituka o yung ating gut health. Yan ang ating pag-uusapan ngayong umaga pong ito. Mga ways, natural ways on how we can improve our gut health. Yan ang ating pag-uusapan ngayong umaga pong ito. Shoutout kay Ma'am Marivic Baga. Oo, ayan. Hello po Ma'am Marivic Baga dyan sa Lady Guard natin yan ngayon. Hello po. Ayan. Kay Ma'am Rosalinda Calara, hello po. Ayan. Baka po pagkarinig niya sana? Ako po si John Kilayko ay John Katoliko. Pwede. Merison. Oo, ayan. Ako po si John Katoliko. Wag na nating, erase mo na yung
Yung testimony. Yung testimony Oo. or ano. Yung Galingan nyo lang pagkakarinig. yung inyong mga apelido. Yun, oo. Ayan. Ako po si John. Loko-loko talaga to. Matali kong kaibigan. Sige. Salamat, Pag- Jaya. Napapatawa mo kami. Hindi Oo. basta-basta yung mga nag-ano dyan. Napaaga ka na naman ng gising, Miss Taco. Okay, sige. Tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Sabi ko nga, ways on how we can improve our gut health. Okay? Kasi sabi Ano ko ba nga, yung gut, anak? yung bituka po yan, yung ating laman mo, loob. baka akala nila kung ano Oo, yan. yan. Yung gut po mga kapatid, yan po yung Alam mo, ating hindi alam ni Juro eh. Jiro. Jiro. Oo. Yan po yung ating laman loob. Ayan, shout out to all Baptist builders. Ayan, ano pa naman yan? Shout out sa lahat po ng mga Baptist builders na nandito ngayon na magme-merienda. Na napakasustansyang merienda po nila. Ayan. Sana all. Oo. Ayan. Pag-pray nyo po yung mga Baptist builders natin kasi talagang yung trabaho po nila talagang nasa bubungan po sila. Nasusunog na po yung kanilang mga Ulo. Ayoko na, huwag natin pag-usapan dito. Gut ang pinag-uusapan natin, bituka, layo na to, malayo na to. Hindi ko na alam kung paano to pagdudugtungin. Oo. Pero syempre, pag maayos kasi yung gut natin, maayos din yung katawan natin. Maayos yung tubo ng buhok. Mapupunta na naman tayo dito. Alright. Good morning, Ma'am Cecil Lampig. Ayan, hello po. Good morning po, Mama. Ayan, meron ng Central South. Oo. Parang isa pa lang. Kaya nga, Oo hindi nga, mo no? pa tatawagin. Okay, sige mga kapatid, tuloy na tayo. Again ways on how we can improve our gut health. Pagandahin natin yung ating kalusugan sa pamamagitan ng pag-aalaga ng ating bituka. Okay? So, I'll give you some points para at least ma-improve natin to. Mga ano lang to, mga natural remedies. Wala po kayong gaanong iinumin po dito at mga paalala lamang po ito. Kasi nga sabi ko nga, kung ano po yung ating mga kinakain, ay siya rin talagang ating ilalagay. Kasi ganito yan mga kapatid, like ko sinasabi rin po dito, no? Kaya kung hindi rin kahit anong sustansya ang ating kainin sa ating pangangatawan, kung ang ating gut health naman ay hindi maayos, baliwala din po yun. Yan. Kaya nga maganda dapat na-absorb ng maayos ng ating bituka yung ating kinakain. Kaya mas maganda ma-improve natin yan. Alright? Sige, tuloy po tayo. Number 1 po. Ito, siyempre, tanong ni Giro kanina di ba? Ano ba yung gut health? Ayan. Gut health refers to the balance of microorganisms that lives in the digestive tract. Ayan, yung sinasabi lagi ni Sir Dan Ramos, yung microbiome or microbiota. Ayan, yan po yung mga microorganisms na nandoon sa ating bituka. Ayan, so the balance. Pag sinabi natin gut health, pag sinabi mong gut kasi, yung bituka nga natin. Pag nilagyan mo na ng health, yung balance. Dapat balance yan, mga kapatid. Hindi rin dapat kulang, hindi rin dapat madami, kundi dapat balance yung mga microorganisms na sa ating pangangatawan. Okay? So, dapat balance po yan. Actually, ano ko na to medyo tumagal lang, Doc Julie. Na-discuss ko na rin po ito, medyo tumagal lang, kaya medyo babalikan ko lang so that ma-recall po natin yung pinag-uusapan po natin. Alright? Looking after the health of the gut and maintaining the right balance of these microorganisms is vital for physical, mental, and mental health, immunity, and more. So yan po yan. Kapag na-maintain natin yung kagandahan ng ating gut health, sabi nga po dyan, ay importante ito sa ating physical, mental health, immunity, and more. Dala na, lahat. Lahat. Oo. Kaya nga yan yung sinasabi po natin kahit nga sabi ko, kahit anong sustansya ang ating kinakain, at kung ang gut natin ay hindi maganda, wala lang din. Baliwala. Parang meron na ho natin katrabaho before napaka niya sa pagkain, hindi siya gaano kumakain ng mga half Chinese po siya, ma'am .
So hindi siya ganong kumakain talaga ng mga hindi maayos na pagkain. Alright? Talagang very ano siya, very healthy. Hanggang sa dumating sa punto na na-diagnose siya ng sinasabing diverticulitis. Or parang ano yan, in short, parang parang namamaga yung kanyang bituka. So, ngayon, dumating sa punto na talagang, tawag nito, kahit anong kain niya, no, kahit anong kain niya, wala na rin. Hindi na rin na-absorb nung kanyang pangatawan kasi pag may diverticulitis ka pala, Doc Julie, ang nangyayari, pagkakain mo, dumi ka agad. Yun ang nangyayari. Parang one shot, then less absorption na lang yung nangyayari. Kaya yung figura niya ay sobrang payat na, Doc. Oo. Kasi konti na lang yung na-absorb eh. So nawala na yung balance. Yan nga yung sinasabi natin, Doc Julie, na napakahalaga pa rin talaga na maging balanse pa rin yung microorganisms sa ating pangangatawan. Alright? Sige po, tuloy po tayo. Alright. These bacteria, yeast, and viruses, which of their are trillions, are also called the gut microbiome. Ayan nga yung sinasabi natin kanina, or gut flora. So, sa loob ng ating bituka, may mga microorganisms po talaga dyan. May mga viruses, may mga bacteria, meron po dyan. Normal po yan sa ating pangangatawan. Meron po talaga dyan sa loob ng ating bituka. Alright, yun nga yung sinasabi nilang gut microbiome or gut flora. Many microbes are beneficial for human health. Alright, and some even essential. Others can be harmful, especially when they multiply. So yun nga lang ang nangyayari. Pag dumami, doon nagkakaroon ng hindi magandang epekto sa ating pangangatawan. Kaya nga sabi nga kanina, balik tayo doon sa unang diniscuss po natin, kailangan balance. Balanse po talaga. So pag sumobra, doon magkakaroon ng hindi maayos yung ating pangangatawan. Nakukuha niyo po yun? Alright? So at least nagkakaroon kayo ng idea kung paano tumatakbo yung sinasabi nating gut microbiome po natin. Okay? Sige, next po tayo. Ayan. Number one natin na gagawin is take probiotics and eat fermented foods. Yan. Yan ang isa sa mga pinakadapat nating gagawin na pwede po nating pagandahin yung ating gut health po natin. Alright? Alin po yun? Probiotics. And eat fermented foods. Yeah. To boost beneficial bacteria or probiotics in gut, alright, some people choose to take probiotic supplements. Marami na po niyan, Doc Julie, di ba? Marami na po tayong nabibili dyan sa mga drugstores ng mga probiotics. Alright? And taking probiotics can support gut health, microbiome, and it may prevent gut inflammation and other intestinal problems. So yan po yan. So again, probiotics. Isa po sa mga kilalang probiotics na nabibili lang kung saan-saan mga kapatid is yung Yakult. Kilala po yan. Kaya nga nakalagay ito, di ba? Millions of microbiome ay pwede nating ma-intake. Alright? Kaya nga minsan, di ba, kapag ang bata ay nagdudumi or nagtatai po ang bata, ayan, at hindi maganda ang kanyang tiyan, anong binibigay nung pediatrician po sa kanya? Probiotics. Yan po yung ibinibigay po sa bata. Pag hindi maganda yung tiyan, merong parang capsula or gel na ibinibigay po sa kanila na ilalagay mo sa kanilang inumin at yung gel na yun ay naglalaman ng millions of microorganisms o microbiome at yun yung kanilang ini-intake at very effective, Doc Julie, no? Kaya ngayon po yung tumutulong doon sa bata para ma-relieve po yung stomach pain nung bata, lalo-lalo na sa pagdudumi. So again, take probiotics and eat fermented food. Ano ba yung mga fermented food na yan, Doc Julie? Like mga kimchi? Oo, fermented pero spicy kasi, Doc, di ba? Oo, basta fermented food po. Yan, isa po yan sa mga dapat po nating Pero hindi yun nakaka-irritate ng tiyan, all right? Marami naman pong mga fermented food po diyan. And eat
probiotic fiber. Ayan, probiotic feed on non-digestible carbohydrates called prebiotics. This process encourage beneficial bacteria to multiply in the gut. Yun. So papalakasin niya yung mga microorganisms sa ating gut. Prebiotics may help probiotics become more tolerant to certain environmental conditions including pH and temperature change. So may mga marami po 'yan. Pag pumunta po kayo sa mga tawag nito, mga bilihan ng like healthy options, ganyan sa Mercury Drug, meron pong mga binibigay ang mga ganyan, mga prebiotics and probiotics. So yan po ang mga dapat po nating inumin para ma-improve po yung ating gut. Again, ang ginagawa po, ang ini-encourage ko po sa inyo mga kapatid, ay pagandahin yung ating bituka. Alright? Kasi nga, kahit anong intake natin, kapag ang bituka natin ay hindi maayos, baliwala lang din po yan. Walang mangyayari. Alright? Kahit anong kain mo ng mga gulay or apple, kung fruits, ganyan, kung ang gut natin ay hindi maayos, mga kapatid, less absorption lang yung makukuha natin na sustansya. Kaya ayusin natin yung ating gut health po natin. Alright? And ayan, mga prebiotic fibers po natin. Yan, banana, asparagus, medyo na yan. May kamahalan na po yan. Diyan lang po tayo sa banana, garlic, onions. Oh, akala mo may Jerusalem artichoke pa. Hindi na yan. Doon lang tayo sa may banana, garlic, and onions. Those are rich prebiotics fiber food. Alright? Yung take note nyo po yan. Banana, very consumable or very mabibili lang po natin yan na napakamura yung banana. Alright? Sige. And also, sabi rin po dito, is eat less sugar and sweeteners. Yan. Bawasan natin yung sugary foods and sweeteners. Yan. Eating a lot of sugar or artificial sweeteners may cause gut dysbiosis. Ano po yung ibig sabihin po nun? Ang nangyayari is nagkakaroon ng imbalance of the gut microbes. Alright? Kapag too much sweet and too much sweeteners, ang nangyayari is nagkakaroon ng gut dysbiosis. Just imagine na lang mga kapatid, yung madalas na nagti-3-in-1 coffee, Doc Julie Castro. Di ba? Yung mga ganyan, kasi high in sugar po yun eh. Yung mga ganyang klaseng inumin. So, every now and then ay nagkukos tayo ng gut dysbiosis sa ating pangangatawan. Alin po yun? Imbalance of the gut microbes. So, ibig sabihin, pag umiinom tayo ng too much sweet, too much sugar, yung gut po natin ay hindi nagiging healthy. Yun lang naman po yung pinaka-doon. Yun naman po ang pinaka-punot dulo nun. Pag inom ng mga soft drinks. Basta high in sugar. Oo. Kaya sweeteners Kaya nagkakaroon ng yung tinatawag na ulcers. Tama po yun. So, use of artificial sweeteners can negatively impact blood glucose levels due to their effects on gut flora. This means that artificial sweeteners may increase blood sugar despite not actually being a sugar. Ayan, yun po yung lagi po natin nire-remind. Tulad po nung nire-remind ni Ma'am Ces, di ba? Kaya nga wag tayo masyadong magpapaniwala doon sa sinasabi nilang 0% sugar. Diba? Lalo na sa mga inumin, zero sugar. Tapos may mga yung mga fruits din or mga juices din na nakalagay zero sugar, no? Hindi tapos pag inom mo, ang tamis pa din. Lagi po nire-remind namin dito. Pag ang sugar po ay pampatamis. Alright? Lagi niyo pong iisipin yan. So ngayon, pag sinabing zero sugar, dapat hindi na matamis yung iinumin mo. Yun lang naman po yun, di ba, Doc Julie? Oo. Dapat, pag inom mo nun, pag sinabing zero sugar, dapat walang lasa. Zero nga zero sugar, walang tatamis. Magugulat ka, pag inom mo pa rin ng isang produkto na yon, ang tamis pa rin, okay pa rin. Kasi nga may artificial. Yun. Kasi nga, pinalitan lang yung sugar. Totoo naman po talaga yon, mga kapatid.
Hindi ko naman po sinasabi nagsisinungaling po yung produkto po na yon. Ang sinasabi ko po, talagang tinanggal nila yung sugar. Alright? Pag hindi kasi ganun yan lulusot sa sa mga kung sabihin natin i-demanda nyo sila or someone. Tinanggal naman talaga nila yung sugar. Pero pinalitan nga lang nila ng artificial sweetener. Alright? Iba nga lang po yun. Iba lang po yung nakalagay na sweetener. Alright? So, I hope na maliwanag po yan. Kasi, meron, doon sa pag-inom pa rin, meron pa rin matamis eh. Pag inom ninyo, matamis pa rin. So, dapat nga, sabi ko nga, pag zero, dapat walang lasa. Kasi zero sugar nga eh. Ayan. Eto, may tanong po dito si Ma'am, Faith Fernandez. Ayan. Ha? Si Ma'am Sandra. Okay. Mga iba na yung mga pangalan nila. Anak niya. Opo. Faith Fernandez. Sabi po dito, tanong ko, Sir Conrad, safe ba inumin ang Dutch Mill Delight kasi matamis siya? Actually, ma'am, yun. Sinagot na rin po yung po ninyo. Marami na rin po kasi mga probiotics at mga prebiotics na mga inumin na matatamis na. Alright? May mga ganun na kasi. Kung gusto niyo po talaga anong tawag po nito, improvement or kung iinom lang din po kayo ng probiotics, yung binibili na po mismo sa Mercury Drugs, yung pure na microbiota na. Oo. Si Ma'am Sandra pala. Ayan, hello po. Ayan. Nabanggit ang product kasi may nakalagay na probiotic. Okay, opo, tama po 'yun. Kaso nga lang ang laban na po kasi ngayon is yung tamis, yung sugar level. Kaya hindi rin po kayo pwedeng magmarami. 'Di ba? Parang yung sa Yakult, 'di ba? Hindi rin pwedeng all throughout Yakult all the way. Hindi pwede. Although sinasabi nga nila na madami, magaganda yung pero kasi ang laban po doon, ma'am, is yung sugar level. Matamis pa rin kasi yung Yakult. Kaya hindi pa rin po talaga siya. Sabi nga ni Ma'am Ses, ang advisable is at least 3 times a day lang eh. 'Di ba? Or 2 to 3 times a day lang ang Yakult. Yung Yakult pa po yun medyo less yung sugar niya. How much more itong Dutch Mill? 'Di ba? Hindi man tayo pinangalanan na rin naman kasi yung produkto. Titignan po natin diyan kasi ma'am, yung sugar level din po. Matamis na kasi yan yung mga Dutch Mill po na yan. Meron pang mga iba. Mga Delight, ganyan. Oo. So, matatamis na po yung mga yan. So, yun po yung dapat nating tignan. Alright? Kasi sabi nga dito, iiwasan natin yung mga sweeteners. Kasi nga, yung mga sweeteners din po na yan, ang siyang magkakaroon or magdudulot ng imbalance sa ating gut or sa ating bituka. Okay? So, I hope maliwanag po yan. And next, reduce stress. Yun. Ayan na. Siyempre, totoo naman talaga yan. Managing stress is important for many aspects of health, including gut health. Kaya nga, sabi po nila, marami rin pong studies shows that kapag ang tiyan daw po ay malaki or may belly fat ka, alright, yan po ay dulot ng stress din. Ayan. So meron kang belly fat or ganyan or hindi yung tiyan mo ay hindi maganda, alright? So yan po ay dulot ng stress. Ano yung mga stress po na yon? Ano yung mga stressors po na yon? Psychological stress, environmental stress, such as extreme heat, cold, noise, alright? Noise, sleep deprivation, hindi ka makatulog sa gabi, sa umaga. So isa yan sa mga nagdudulot ng stress po, alright? Disruption of the cardiac rhythm. Alright, ibig sabihin po niyan yung sa puso, yung hindi maayos na pagtibok ng ating puso. So isa po yan sa mga nagdudulot ng ating stress. So the more na tayo po ay stress, the more na hindi rin nagiging maayos yung ating gut health. Again, ang gut health, yung ating microbiomes sa ating pangatawan, hindi balanse. Alright? Hindi nagiging balance yung gut health po natin. Alright? So we need to manage stress levels. Alright? So sabi po dito ni Ma'am Reyda Salem, Ursiflora po medyo may kamahalan lang po. Yan, tama po yun.
Yes. May mga ganyan na po kasi talaga, Ma'am Reyda, yung mga Ursiflora na yan, nabibili na po yan sa mga drugstores. Ayan. Kung gusto niyo lang po talaga na improve yung gut health po ninyo, yan ang pinakamaganda. Alright, Sir Con, okay lang po ba araw-araw with calamansi? Saan yun? Sa luya with calamansi. Saan po yung luya with calamansi? Saan natin ilalagay? Siguro sa inumin? Hindi, oo, inumin mo. Araw-araw luya. Opo, wala pong problema po 'yan. Ma'am Ami, wala namang po nabanggit na hindi po maganda yan sa Huwag ating lang pangatawan. lalagyan ng masyadong asukal. Ayun, opo, tama po 'yun. Kapag nilagyan na po niyo ng asukal 'yan, doon nagkakaroon ng problema. Oo, kasi minsan siyempre lalo na kapag ang kabataan ang iinom niyan luya with calamansi, naku, lalagyan niya ng honey. Lalagyan niya ng ng sugar. So, 'yun. Yan po 'yan. All right? So, sabi ni Ma'am Amin, ako stress pala ako. Oo. Okay, salamat Sir Conrad. Tama kasi matamis talaga. Naging favorite ko pa inumin. 'Yun, tama po 'yun. Yung sugar level po ang tatandaan niyo po diyan. All right? Kasi minsan 'yun nga, too much commercial kasi. Yan minsan diyan tayo nadadali kapag na masyado nako-commercialize yung produkto, lalo na pa sabi ko nga sa inyo yung iniinom ng mga bodybuilder, ng mga artista, pag ininom nilang gano'n, no, pag inom, boom, may abs agad eh. Parang akala mo, siyempre, ikaw naman, as iinumin mo rin. Siyempre, nagka-abs eh. Kaya iniinom ni Piolo Pascual. Wow. Di ba? Iniinom din ni sino ba yung isang magandang pa, nakatawan na laging fitness endorser? Derek Ramsey. Ayan, pag ininom ni Derek Ramsey yan, sinisigurado ko sa inyo, iinumin nyo na rin yan. Bakit? Kasi may abs eh. O, kumain din ng tuna. O, di ba? Pag kumain ng tunang gano'n, no? Wow! Nagka-abs din. Yan, kinakain na rin nila. So, ayun siya sabi ko, too much commercial. Pag kinommercialize na talaga, ay talagang iba na yung epekto sa mga tao. Kaya, kala din natin, tingnan nyo, yung mga iniinom na gano'n. Yung kaibigan ko na naman, nagko-comment na naman dito. Totoo naman yun. May problema po ba sa gut ang mabigat? Opo, totoo yan. Mamaya matatalakay natin yan, matalik kong kaibigan. Yan, tatalakay natin yan mamaya dito. Tingnan mo ito na yata, susunod na yata ito eh. Hindi, wala pa, mamaya pa. Alright, ito maganda. Take note nyo po ito. Avoid taking antibiotics unnecessarily. Ito. Sa mga may hilig at ginagawang vitamins yung antibiotic. Ginagawa niyong chichirya yung antibiotic, mga kapatid. Ito, magandang malaman niyo po ito. Although it is often necessary to take antibiotics to combat bacterial infection, overuse, take note of that word, overuse is a significant public health concern that can lead to antibiotic resistance. Alright? So, yan po yung nangyayari na madalas. Alright? Antibiotics are also damaging to the gut microbiota and immunity, with some research reporting that even 6 months after their use, the gut still lacks several species of beneficial bacteria. Wow! Nadadamage. At bago makarecover, 6 months. Akalain mo yun, 6 na buwan pa bago makarecover yung gut mo kapag ikaw ay nag-antibiotic. How much more? Kung antibiotic this week, next week antibiotic ulit. Or next week antibiotic. Just imagine yung nadadamage na gut microbiomes po natin. Kaya nga minsan, ito po yung ninyo eh. Sabi nga naman dito, necessary. If it is necessary talaga to take antibiotic, take antibiotic. Pero pag yung mga, alam mo naman, kaya mo naman eh. Di ba? Di ba, Doc Julie? Yung mga tipong alam mo naman na kahit hindi na siguro, kaya ko naman. Hindi naman siya, kaya ko pa naman na dalihin ng mga ganitong produkto. O, di ba? Wag mo na nating sanayin yung sarili natin sa gamot. Di ba? Kasi nga, tignan nyo po ito. Mahirap na magkaroon ng antibiotic resistance. Tandaan nyo po yan, mga kapatid. Kasi baka yung
yung amoxicillin na na antibiotic na baka hindi na po umepekto sa inyo. Yan po yung sinasabing antibiotic resistance. Kaya minsan, akala natin pag uminom tayo ng ganon, tapos ina-expect natin na gagaling tayo, hindi tayo gumaling. Kasi nga, naging resistant ka na doon sa specific antibiotic na yun. Ano ibig sabihin ng resistant? Hindi na tumatalab sa'yo. Parang mas pinalakas mo pa yung yung virus sa iyong katawan kasi wala na, sanay na siya eh. Okay, di na ako diyan, di na ako tatablan diyan. Okay, sige, mas malakas na ako diyan sa iniinom mo antibiotic. So anong gagawin nung doktor? Hindi na umiepekto sa iyo to ha. Eto na. Mas mataas ng antibiotic. So the more na mas mataas yung antibiotic, the more na mas madadamage yung ating gut microbiota. So, imbis na 6 months, siguro matagal-tagal na ulit makarecover yung gut mo. Kaya yan yung mga dapat po nating Kaya nga minsan, epekto ng anong nangyayari and one of the major side effects ng antibiotics, di ba? Diarrhea. Yan, nagkakaroon tayo ng diarrhea, major yan. Side effects ng antibiotic. Nagkakaroon tayo ng diarrhea. Nagtatai tayo. Bakit? Kasi nga, yun nga sasabi dito, kahit yung good microbes natin ay nadadamay po. Nadadamay po sila. Alright? So, at least magandang yan. Avoid taking antibiotics unnecessarily. Yun. Kasi minsan gusto agad, antibiotic na agad eh. Sir, antibiotic na lang para gumaling na ako agad. Alright? So, sige po. Tuloy tayo. At siyempre, hindi pa prescribed ng doktor. Yun ang pinakamatindi nun, Doc Julie. Kapag hindi pa prescribed ng doktor. Self-medication. Ayan. Yun talaga. Yun talaga ang malupit, Doc. Oo. Ayan. Next tayo is get enough sleep. Tapos na. Dapat maganda ang tulog po natin. Getting enough good quality sleep can improve mood, cognition, and gut health. Irregular sleep habits and disturbed sleep can have negative outcomes for the gut flora, which increase the risk of inflammatory conditions. So, nakukuha niyo po mga kapatid. Kaya nga mapapansin po ninyo, kapag kulang sa tulog, mabilis din tayo magkaroon ng sipon, ng lagnat, ng ubo, pananakit ng ulo. Lahat na yan mga kapatid, pag kulang tayo sa tulog. Bakit? Kasi nga, hindi maayos yung pag-recover ng ating gut health. Alright? So, kailangan natin talaga na magkaroon ng regular sleep pattern. Alright? Kaya nga, yung iba rin na nakakalungkot man, kapag ikaw ay dumating na sa may edad na talaga, ay talagang mahirapan nang makakuha ng straight na 6 hours eh. Totoo ba yun, Doc Julie? Mahirap na? Oo Makakuha naman. ng 6 hours na straight? Oo, may mga kilala talaga ako na wala pang 60, hirap nang makakuha ng straight hours na 5 hours na tulog eh. Oo, kaya mahalaga mga kapatid, hanggat kaya mo pang matulog ng ganon, improve. 'Di ba? Gamitin mo na 'yan habang bata ka pa, talagang ayusin na, gandahan mo na yung yung tulog mo. Alright? Get enough sleep. Tandaan niyo po 'yan para gumanda yung gut health po natin. Alright? Kalahin niyo po, walang bayad po 'yan. Alright? Sabi po dito, mas okay pang uminom ng food supplement rather than antibiotics. Prevention is better than cure. Yun, tama po. Right, antibiotics must be prescribed by doctors. Yes, that is right, Ma'am Belia Quiñones. Ayan. Sabi nga po dito, tama yung sinabi niya, mas okay pang uminom ng food supplement. Pero case-to-case basis naman din po yan, Ma'am Belia. No? Minsan kasi, yung food supplement ay hindi na talaga siya na like for example, agaran na, pneumonia. Di ba? Like for example, ganyan, pneumonia na. Hindi mo na hindi na siya madadali ng mga food supplement. Pero pag ikaw ay laging umiinom naman ng food supplement,
sinisigurado ko, mga kapatid, ay talagang may hirapan kang humantong doon sa pneumonia. Bakit? Malakas kasi ng immune system mo eh. Pag talagang regular at talagang maganda at maganda yung pag-inom mo ng food supplement na yan, yung mga panlaban ba, yung sinasabi natin na palakasin ang immune system po natin. Kasi nga, sabi ko nga last time, ako po yung nag-discuss po sa inyo, meron tayong sariling doktor sa ating katawan. Yun yung ating immune system. Yung magpapagaling sa atin, yung lalaban para sa atin, yung magko-correct ng ating pangangatawan. Yun yung kailangan nating palakasin. Meron nga ngayon Doc Julie, sa mga studies ewan ko lang kung narinig nyo na po ito. Pagdating sa mga survival rate ng cancer, yung immunotherapy. Oo, may mga nakikita na rin po ko diyan sa mga research na 'yan, no, na and also sa mga video clips, mga kapatid, no, na may mga gumagawa na nung mga immunotherapy po na 'yan. Na which is I think it's very reasonable kung titignan ninyo kung paano mag-work yung immunotherapy. Kasi nga yung mismong sarili natin, no, yung katawan natin ang siyang pupuksa doon sa cancer. Siya yung mismong pupuksa doon. Marami naman din po nagpapatotoo na ilang years na sila na-diagnose with cancer and yet still, nagsusurvive pa rin po sila hanggang ngayon. Kasi nga, because of that immunotherapy po na yun. Pinapalakas yung immune system. Okay? Alright. I think this is the last one. Ito na po yung last, mga kapatid. Eat a vegetarian diet. Wow, matindi talaga. Siyempre, ang ibig sabihin lang po nito, mga kapatid, ay talagang eat more veggies. Ika nga. Significant difference between the gut microbiomes of vegetarians and those people who eat meat. All right, a vegetarian diet may improve gut health due to high levels of probiotic fiber it contains. All right? So, yan po yung isa po sa mga dapat po natin gawin ways to improve our gut health. Right? So, more fiber, more healthy sa ating gut po natin. All right? So, tandaan niyo po itong mga ito, ways on how to improve our gut health kasi napakahalaga na gumanda yung ating bituka. Kasi nga pag pangit ang ating bituka, less absorption yung kinakain natin. Kahit anong kain natin, hindi ma-absorb ng maayos. Kaya mas maganda pagandahin yung ating gut health po natin. Alright? So I hope naliwanagan po kayo sa ating diniscuss for this morning ngayong discussion po natin. Alright? So again, maraming salamat po sa inyo. Sana may nakuha po kayo ng mga magandang tips para magkaroon tayo ng maayos na gut health. Alright? Sige po, Doc Julie, baka may gusto kang sabihin sa mga ilang live viewers natin bago po tayo magtapos. Maraming salamat. At ang nakita ko naman dito ngayon, sabi nga, hindi dahil na nasasarapan tayo sa pagkain, kain lang tayo ng kain. Kailangan i-consider natin kung ito ba ay makakabuti sa ating gut or mismo doon sa microbiome natin na magpapalakas ba sa kanila or magsisira sa kanila. Yun. Kasi sa totoo lang po, maraming pagkain ngayon na hindi dapat kainin. Kasi nga, gawa ng hindi sila maganda para sa ating katawan. Kaya kailangan rin natin yung mga binigay na ni Conrad na mga dapat gawin ay talagang pag-aralan natin. I-consider natin dahil napakalaking bagay po yun yun lang pag inom-inom nga niyan pre at saka probiotic, napakalaking bagay na yan para kasi normal naman kumakain tayo Kaya lang kailangan din natin to para magpalakas dun sa ating gut. Mm-mm. Yun ang nakita ko namang diyan. Tsaka, huwag tayong magpapa-stress. Napakalaking bagay po niyang stress. Kaya,
binigay naman kanina lahat. Kung ano Opo, yung mga opo. bagay-bagay na nakakapagbigay sa atin ng stress, mahalin din natin yung ating katawan. Kasi sabi nga, hindi naman mawawala yung stress eh. Pero paano mo siya i-handle? Yun ang importante. Yung wag kang magpadala doon sa stress. Yes. Ikaw ang magdala ng stress. Parang ganon. Yan. Anuhin mo lang. Tapos ang nakita ko pang importanteng dyan, yung wag tayong inom ng mga antibiotics. Oo, totoo yan. Masakit lang ang ngipin, Antibiotic antibiotics. na. Oo, may masakit lang, antibiotics na. Kasi yun nga ang sisira dun sa ating gut. 'Di ba? Yung kumbaga hindi na niya maa-absorb kung ano man yung dapat na i-absorb niya sa katawan natin. At ang isa pa doon yung ang nakita ko lang. Yun lang, maraming salamat kasi baka ulit-ulitin ko na naman yung sinabi ni Conrad. Maraming salamat at nawa ay nabigyan ulit kayo ng dagdag kaalaman. Kasi importante po ito eh. Yeah. Napaka-importante. Kaya yun lang po, maraming salamat. Alright, maraming salamat po, Doc Julie. Totoo po yun, no, mga kapatid. Ang lagi niyo pong tatandaan na itong programang ito ay tutulong po sa inyo para mas maging healthy po kayo. No, sabi nga natin, for this year 2025, in line with the theme of the year of commitment, no, ang sa IP naman ay tutulungan namin kayo maging committed na maging healthy po kayo for this year 2025. Kaya nga, may mga ganitong klaseng topic po kami para po sa inyo para tumulong po ito na magkaroon kayo ng masustansya at masayang kalusugan. No? Yan po yung dapat po nating makuha. Katulad nilang nito, gut health. Napaka-importante po nito, mga kapatid. Parang parang simple lang naman yung diniscuss ko po sa inyo, pero malaking impact po ito sa pangangatawan po natin. Tulad na lang po nung yung get enough sleep. Pag hindi po natin binantayan yun na mas marami pang oras na nagpupuyat tayo nang wala namang katuturan, ay wala talagang mangyayari. Kahit anong kain mo din na sustansya, wala rin. Nakukuha nyo po yun. Kasi nga hindi balanse yung gut po natin. Bunga nung, simpleng pagpupuyat. Nakuha nyo po? So, I hope na very simple. Pero again, ang programang ito ay talagang magbibigay tulong po sa inyo para ma-improve ang kalusugan po ninyo, mga kapatid. Alright? So, just take it seriously. Apply what you have learned to this program. At sabay-sabay po tayo maging malusog at gumanda ang ating pangangatawan. Okay? So maraming salamat, mga kapatid, for being with us. Mamaya, e-ere na po yung The Baptist Lunch. Maganda makatune in kayong mga tatay dyan sa ating programa po na yan. At napakaganda po ng mga topics po dyan. Or mas maganda, isang pamilya kayo na manood dyan sa ating The Baptist Lunch. Kaya, wag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.